Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Ano ang gagawin mo pag hindi ka na makatulog dahil sa dami ng utang mo? With our segment, Tulong Ko Pagbabago Mo, aalamin natin gaano nga ba kalala ang problema natin sa utang. Simulan na natin. Alam mo ba, mga kapatid, according to National Baseline Survey on Financial Inclusion ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2015, may tatlong klase daw po ng Pilipino na patungkol sa utang. Okay, aralin po natin. Una, nangungutang. Ayan, kilala nyo na po yan. Yung mga utang ng utang, pakailangan ng pera. Pangalawa, hindi na nangungutang. Ito po yung mga taong nangutang dati, tumigil ng mangutang. Bakit kaya? Siguro, mamaya malalaman natin yan. Pangatlo, hindi nangutang. Ito po'y talagang hindi nangutang sa buhay po nila. Now, aralin po natin gaano ba karaming Pilipino ang nasa bawat klase ng taong nangungutang. Okay. Ang mga nangungutang, base po sa pag-aaral, ay 47.1%. Tanong, kasama ka ba dyan? Ang hindi na nangungutang, yung natuto na siguro, nalaman na nila yung dahilan at mga problema pag nangungutang ka, 33.8%. Now, tingnan niyo po to. Ang hindi nangutang, 19.1%. So, bago tayo magpatuloy, kapatid, nasaan ka dyan? Kasi po, napaka-importanting malaman niyo kung nasaan ka dyan dahil importanteng information na yan sa mga susunod na pag-uusapan natin. Okay, tuloy natin ang pag-aaral. Reasons for not borrowing. Naalala po, 19.1% daw yung hindi nangungutang. Bakit daw sila hindi nangungutang? Ito mga dahilan. Sir, masyadong mataas ang interest, 5%. Sir, wala akong documentary requirement. Hindi pwedeng mangutang kung walang mga requirement na to. 4.7%. Sir, against yan sa paniniwala ko at sa religious beliefs namin, hindi pwedeng mangutang. Ano kayang reliyon yan? Hindi pwedeng mangutang. Sana lahat ng reliyon nandyan, hindi pwedeng mangutang. Sigurado walang Pilipinong mababaon sa utang. Now, pangapat, wala akong collateral. Kasi po may mga utang, bago ka mga pangutang, dapat may collateral ka. Ilang percent? 16%. At hindi ko kailangan. 54.3%. Yan daw po yung mga dahilan ba't ang mga tao di nangungutang. Tanong ikaw, ba't ka ba nangungutang? Okay, tuloy po natin ang pag-uusap. Gaano ba kadami ang utang ng mga Pilipino? Naku, pag naalaman nyo to, malamang may magbabawas na sa inyo ng utang. Okay. According to Bangko Sentral ng Pilipinas, as of April 2016, ang total utang sa credit card ng mga Pilipino ay tumataginting na 175 billion pesos. Kapatid, kasama ka ba dyan? Yung utang mo ba, kasama dyan? Ang susunod, auto loan, 168 billion. Kaya naman pala, sandamakmak ang bagong kotse sa kalye. Ang tanong, nababayaran kaya nila yung utang nila? Yung po problema kung malaki. Ang dami nating utang. Tingnan niyo po to. Salary loan. Utang sa sweldo. Okay, kapatid, ba't ka ba nangutang? Kailangan na ba talaga? Magkano yan? 47 billion pesos. O, ito pa. Housing type loan. Siguro ito yung mga, for example, renovation. O kaya, may magpapadagdag ka ng kapirasong bahay dun sa bahay mo. O ano pang pwede? Siguro, nasira. Ayan, paggagawa mo. 14 billion daw po ang gagastusin mo dyan. At kung ano-ano pang utang, mga kapatid. Yan po yung mga utang natin. Tingnan niyo po. Tanong kapatid right now, ikaw kung may utang ka, saan ka may utang dito? Siguro sabihin niyo, sir, ako may utang credit card, may utang auto loan, may salary loan, may household loan. Ay, lahat pala utang mo. Can you imagine, kapatid, paano tayo mabubuhay ng maayos kung ganyan po utang natin? Mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. May problema tayo, kailangan nating solusyonan. Tingnan mo. According to Labor Attaché na si Ofelia Domingo, okay, ito po inaaral niya yung mga utang ng Pilipino sa ibang bansa. OFW po ang pag-uusapan natin. Sa mga may kamag-anak na OFW, nagpabalak magtrabaho sa abroad, may utang din po sila. Gaano katindi ang utang ng mga OFW sa abroad? Ito po, tingnan niyo po.
15 out of 205 Filipinos na nakulong sa abroad. Nakulong, ha? Ang dahil daw po sa utang. Ay, totoo po yan. Nagpunta po kami sa Dubai, nagpunta po kami sa UAE, United Arab Emirates. Marami po kaming Pilipinong nakausap na nakulong dahil sa utang. Totoo po to. Ang problema po, maraming Pilipino, akala nila pag ikaw ay OFW, nag-abroad ka, gaganda na ang buhay mo sa kaperahan mo. Hindi po totoo yun. May mga kilala po kami. Nung nasa Pilipinas, baon sa utang. Nung mag-abroad, lalong nabaon sa utang. Ano po ibig sabihin nito? Hindi po kasiguraduhan pag ikaw kapatid ay nag-abroad, hindi ka na mababaon sa utang. Sad, marami pong Pilipino mas baon ngayon sa utang. At sa abroad nga po, pwede kang makulong pag ikaw ay nangungutang. Mabuti nga sa Pilipinas, hindi po tayo nakukulong sa utang. Now, tuloy po natin to. Ano po sabi dito? Bakit daw ba nababaon sa utang ang mga Pilipinong OFW? Kung ikaw, tatay mo, nanay mo, kapatid mo ay OFW, makinig ka. Bakit baon sa utang ang tatay mo? Nawala ng trabaho. Alam niyo ba, maraming Pilipino ngayon na nasa abroad na wala ng trabaho. So what will happen? Mababaon sila sa utang. Naubos ang pera sa negosyo. Marami po Pilipino nangangarap na isang araw ay magkaroon sila ng negosyo. So ano po ang ginagawa nila? Yung perang kinikita nila doon, padadala po dito sa kapatid, sa asawa, sa kamag-anak, magsisimula ng negosyo. The problem is, malulugi. At pag nalugi, magkakautang pa dito sa Pilipinas. So ano mangyayari? Babayaran pa ng OFW yung utang sa Pilipinas. At kung minsan wala na siyang pera, mangungutang pa siya sa abroad sa mga kasama niya sa trabaho para bayaran niya. Mga kapatid na OFW at kamag-anak na OFW, ba't ka nalugi? Huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na linggo na ating pagsasama, pag-uusapan natin ano ba ang pwedeng gawin para hindi malugi kung magsisimula ka ng negosyo. Abangan po yan, pag-uusapan natin yan. Nagpadala ng pera sa kamag-anak dahil kailangan daw malamang tuition at emergency. The problem po ay yung mga kamag-anak nating OFW, walang pag-aaring bangko doon na every time kailangan mo ng pera, meron silang makukuha. Kadalasan po, dahil kailangan nyo ang pera, hingi kayo kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay. Ang problema, walang pera si ate, si kuya, si nanay, si tatay. Ano gagawin? Kailangan nyo. Mangungutang. Yan po ang problema. Kapatid, ikaw, may utang ka ba? Bukas po, good news, pag-uusapan natin. Pag-uusapan, ano-ano ba talaga ang dahilan bakit nababaon sa utang ang mga Pilipino? Kaintindihan po tayo. Ay, sana nagkakaintindihan tayo mga kapatid at tunay po, malaman nyo kung ano ang dahilan at hopefully magawa po natin para umayos po ang buhay nating mga Pilipino. Mamaya, ma-inspire kayo sa tulong ko pag-isipan yung story ni Ma'am Avelin. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo.